Sobrang nag-trending nga tong video na tumakabuti ito. Nag-trending na instant buko juice na talaga sa ibang bansa lang mabibili. At talagang tagal na nga na ito nakasave nga dito nga sa cellphone ko. Kaso hindi ko nga talaga alam kung saan makakabili. Kaya talaga nakapag-desisyon na nga ako na magpapa-import na nga ako mula sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas. Ay no, para lang talaga matikman ko nga itong nag-trending na instant buko juice na to. Kasi kakaiba daw to. Hindi daw to karaniwang buko juice na iniinom natin dito sa Pilipinas. Ayan no, ano kayang lasa na ito? Wow! Grabe, ang galing naman ng coconut juice na yun, mga kapudi, na trending sa ibang bansa. Dahil nga sa sobrang trending no, kasi matagal ko na nga siya nakita at talaga matagal na siyang nakasave sa akin. Kaso hindi ko nga talaga siya mahanap dito sa Pilipinas. Talagang naghanap ako, naghalugug ako sa online at talagang hinanap ko kung saan talaga merong nagbibenta ng ganong klaseng coconut juice na talagang ready to drink na siya. Talagang bubutasin mo na siya ng ganon, tapos maglalagay ka na agad ng straw, tapos pwede mo na siyang inumin. Tapos iba daw yung lasa niya sa karaniwang buko na mga iniinom natin. Ayan. So dahil nga sa nakita ko nga, ayan, naghanap nga ako online kung saan nga tayo pwede magpa-import nung mga ganong klaseng mga product na galing ng ibang bansa. Tapos meron nga ako nakita na nagbibenta nga ng ganon at nag-i-import sila ng mga prutas, kaya naman agad-agad nga akong bumili. Ayan. So sabi daw niya ay ngayon daw darating yun at hindi delivery driver ang magdadala sa akin kundi ibon. Ibon daw ang magdadala sa akin at magdadrop daw siya dito mamaya. So hinihintay ko na lang yung ibon. Ano kung yung oras darating yung ibon na yun? Kanina ko pang hinihintay yung dito eh. Ang laking ibon daw yun eh. Wait nga lang, tignan ko nga dito, baka dito na dumating. Asa na kaya dito yung nag-order neto? Lahat pa ng binyahe ko, galing pa ako sa ibang bansa. Kanina pa ako lipad ng lipad, di ko pa rin makita yung nag-order neto. Ito na kaya yung nag-order? Mukhang ito na nga, kanina ko pa itong hinahanap. Siya ba to? Ayun, mukhang siya nga. Dito po, bilis! Dito po, ayan na, ayan yung ibon. Ayan, nandito na yung ibon, dala-dala niya na yung in-order natin galing sa ibang bansa. Ibaba niyo na, akin na, bilis para matikman ko na, bilis. Ayan. Yeah. Ayun. Ang galing. Thank you po. Ayan, so nababa na ng ibon na nag-deliver. Galing pang ibang bansa yun. Napakalayo ng pinanggalingan ng ibon na yun. So ito na in-order natin at galing siya sa Thailand. Ayan, from Thailand pa pala itong parcel natin. So tara na. At ito na, nakikita ko na napanood natin sa TikTok na coconut. Oh my God. So tara, buksan na natin to at matikman ko na. Titignan natin kung anong lasa. Tara. Ayan, ito na sa wakas. Matitikman ko na rin itong matagal ko na talagang gusto tikman ito nagtitrending na instant buko juice sa ibang bansa. Ito na, buksan na natin to at matikman na natin. Let's go! Wow! Ang dami niya pala! Akala ko mga ilan-ilan lang to, marami pala siya. Ayan o! Grabe! Ang dami niya pala yan. So meron ditong, ayan, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces! Ang galing! Ayan, so ito talaga yung nakita natin sa TikTok oh. Ayan, ito talaga yun. Yung ipipress mo lang tong pinaka-button na to, tapos pwede ka na makainom ng buko juice. At ang maganda pa sa kanya, meron na siyang kasamang straw. Para sa soft drinks na binibili lang sa tindahan, di ba? Ayan, so wag na nga tayo magpatumpik-tumpik pa at wag na nga natin patagalin. Ayan, so tikman na nga natin to at titignan natin kung ano bang pinagkaiba nga niya sa mga ininom natin na buko juice dito sa Pilipinas o yung buko juice na galing sa Thailand na nakaganito na talagang instant buko juice na kahit saan pwede mong dalhin at pwede mong inumin. So let's go, tikman na natin siya. So ito yung napili ko, yung una nating nakuha. Ayan, so ang tawag para sa kanya ay Thailand coconut. Thailand coconut. Tapos meron dito instruction na nakalagay. Ayan, kung makikita nyo nakalagay dito, pull. Ano ipo-pull dito? Tapos press, tapos insert. Amazing! Tapos press, insert. Okay, gagawin na natin siya. Kasi may mga Mandarin kasi na siya, language siya, ang hirap na intindihin. So sundan natin yung instruction kung paano siya inumin. Ayan, so una natin gagawin. Ayan, so ipo-pull daw muna. Tama, pull. Tama! Hala! Ito ang nangyari pagka-pull ko. Press. Hirap! Ano to? Ano ba yan? Ayaw naman niya. Ito pa nga. Hala, ang hirap niya. Hindi siya instant. Oh, sakit. Hala, ayaw niya. Tanggalin nga muna natin itong pinaka nakabalot sa kanya. Ayan, ito yung tsura niya. Paano?
Hirap. Hirap mabuksan. Dapat talaga ginagamitan ng itak. Ano bang purpose ng mga press na to? Kailangan pala sinlakas mo si Hulk bago mo ito mabuksan. Hindi mo siya pwede mainom ng instant kapag mag-isa ka lang. Ang hirap nyo talagang buksan. Ayan, so hindi na nga tayo naka-TS. Gagamit na nga tayo dito ng kutsilyo para mabuksan nga natin to. Hindi siya easy open. Talagang pakahirapan. So tara, gamitan na natin siya ng kutsilyo. Ayun! Kailangan pala gagamitan ng kutsilyo. Bakit pa sila naglagay-lagay dito ng parang mga easy open na ganito kung kailangan pala kutsilyo? Oh, ayan. So pwede na natin siyang inumin at gamitin tong straw. Ayan, titikman na natin kung anong lasa nito. So ito yung kasama niyang straw. May kita nyo, para siyang straw ng sesto. Amazing! Ng mga juice drink. Tapos ito na, inumin na natin. Maglagay tayo dito ng straw. Tapos pwede natin siya tikman. So tara. Ano kayong lasa na ito? Baka iba yung lasa ng buko sa ibang bansa. So tikman na natin. 1, 2, 3. Hala? Ba't ganun lasa niya? Parang may pagka, parang amoy alak na lasang alak. Hindi pa ako nagiinom ha. Hindi ako umiinom ng alak. Pero parang amoy alak at lasang alak. Baka naman alak to. Hindi ko lang kasi nababasa yung mga language kasi tinan nyo, iba't iba mga Chinese. Pero ang sarap niya, talagang lasa pa rin siya fresh na fresh kahit talagang sobrang tagal niyang binyahin ng ibon. At talagang malamig pa siya, ibig sabihin talagang mabilis yung ibon na nag-deliver nito kasi talagang panatili niya pang malamig tong buko na in-order natin. Sarap. Yun, ubos na siya. So marami-rami rin ako nainom dito sa nabili natin na to at talagang masasabi ko lang sa kanya, hindi siya easy open. Pero di ko alam kung easy open ba siya ha? Pero try nga natin. So ang gagawin daw, yung gagawin natin dito sa kanya instruction, pull. Diba? Sabi yun ha. Gawin lang natin to. And then, press. Yun. Hala! Yun, tumunog na. Nabuksan. Yung bukas na! Nagpakahirap pa ako. Meron pala mga buko na madali mabuksan. Tapos lagyan natin siya ng straw. Parang di pa naman. Parang. Ay! Akala ko napunta na sa loob. Nabali pala yung straw. Ano ba yan? Mahirap pa din siyang buksan. Ano ba ito? Mahirap sa buksan, hindi siya easy open. Pero at least natikman na nga natin siya. At ang masasabi ko nga dito nga sa buko ng ibang bansa ay masarap. Pero wala pa rin sasarap sa buko dito sa Pilipinas. Ayan, masarap pa rin nandito sa atin. Talagang fresh na fresh. Pwede mo kunin dyan sa mga puno ng buko natin. Amazing! Ito siguro hindi ko siya marirecommend na bilhin. Kasi marami naman tayong ganito. Ba't tayo bibili ng mga ganito sa ibang bansa, di ba? Marami tayong buko na nagbebenta dito sa Pilipinas. Kaya naman, doon kayo bumili. Huwag sa ibang bansa. Support local, di ba? Nag-trending lang to, kaya tinikman ko lang siya at talagang masasabi ko lang pinagkaiba sa buko dito sa Pilipinas. Ganun pa rin.